Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag na tayo with evidence. Grabe naman itong mga taong na to. Opo, binash si Senator Bongo dahil sa relief goods na pinamimigay. Opo mga kabibig, at trending na trending ito mga kabibig. Itong nangyari sa Barangay Pinyahan kung saan nasunugan sila at nag-initiate si Senator Bongo na mamigay ng relief goods. Pero itong pinagbigyan ng relief goods ay nagreklamo pa. Binash pa si Senator Bongo dahil daw sa ibinigay ni Senator Bongo. O eto kabibig ha, ito yung video na kumakalat ngayon sa social media at gamit na gamit sa mga kakamping para siraan si Senator Bongo. Gamit na gamit sa mga kakamping para ipamukha sa buong Pilipinas na user, magnanakaw, o hindi daw totoo si Senator Bongo sa kanyang pamimigay ng relief goods. Parang ginagamit lang daw ang mga Pilipino para sa politika. Uy, grabe naman kayo panghusga ka Senator Bongo. Sabi pa dito yung isa, budol-budol daw si Senator Bongo. Ay, budol-budol. Bakit? Ang budol-budol mga kabibig, yung sinasabing mamimigay na relief goods pero walang dumating na relief goods. Si Senator Bongo, namimigay na relief goods, talagang on time siyang mamimigay. Talagang hindi pinipili kung sino man. O ito kabibig, walang lista-lista. Ito kabibig ha, ito yung trending na pinag-uusapan ngayon na talagang binash na ng todo si Senator Bongo. Alam niyo naman ang kakamping, pag may nakita na buslot sa isang DDS, ay nako, titirahin lang. Ito kasi yung video kabibig. Ito yung video. May video na reklamo. Ito pinilaan ng mga tao kanina. 7 oras mula umaga hanggang ganong oras. Hanggang tanghali. Tingnan nyo. Ayun o, ganyan o. May karton? Ayun o, may karton o. Walang laman yan o. Oy, tangina, may karton. Kupal. Ayun o, may karton o. 10K yan, 10K yan. Tangina, karton o. Okay mga kabibig, kita yun na ang video, di ba? Grabe makareklamo, no? Parang ano bang ini-expect nila na relief goods? Ano bang ini-expect nila yung mamahaling relief goods? O yung tag 10K na relief goods? Yung tag 5K na relief goods? Yun mga kabibig ha. Ito naman, nagsalita na ang barangay na kung saan nangyari ang pamimigay ng relief goods. They explained what happened. At nangyari ngayon kabibig ay humingi sila ng depensa, humingi sila ng paumanhin kay Senator Bongo. Ito kabibig o. Ito yun ang kanilang statement. Barangay Pinyahan is with Rick Villavor. Ipinapahayag po ng ating punong barangay Rick Villaflor ang lubos na pasasalamat kay Senator Bongo sa kanyang malasakit at tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Ang tulong na ito ay nagmula sa personal na kakayanan ng Senator Go, patunay ng kanyang tunay na pagmamahal sa barangay at sa mga mamamayan nito. Ang kanyang pag-alala at pagtulong sa mga nangailangan ay isang inspirasyon sa ating lahat. Humihingi po kami ng paumanhin kay Senator Bongo sa mga hindi makatarungang pagpuna at malisyosong post sa social media na maaaring nakasakit sa kanya. Ang mga ganitong uri ng komento ay hindi sumasalamin sa tunay na diwa ng bayanihan at pagkakaisa ng ating pinahahalagahan. Sa ating mga constituents, unawain po natin sana na hindi obligasyon, tingin kami bigha, hindi obligasyon ng isang senador na mamigay ng relief packs at lalong hindi na nila trabaho na intindihin pa kung paano ang packaging ng mga ito. Imbis na punahin ang ganitong mga bagay, magpasalamat na lamang po tayo sa anumang biyaya na nakukuha natin, kanino man ito galing. Kaugnay naman po sa pamamahagi ng grocery packs, nais naming linawin na ito ay inanunsyo kagabi ng ating punong barangay na gaganapin ngayong araw simula alas 10 ng umaga. Wala pong nabanggit na kinakailangan pumila ng madaling araw. Sinabi niya rin na ang tulong na ito ay grocery packs lamang
at walang nabanggit na kasamang financial assistance. Binigyang diin din ng ating punong barangay na ang mga pangunahing layunin ng ating mahal na senador ay ang makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan na siyang tunay na diwa ng paglilingkod. Hangad niyang maibsan sa abot ng kanyang makakaya ang paghihirap ng ating mga kabarangay na naapektuhan ng sunog. Muli, maraming salamat po kay Senator Bongo sa kanyang walang hanggan na suporta at malasakit sa barangay. Ang kanyang halimbawa ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa atin upang magtulungan at magmahalan. Maraming salamat po. Yun nabibigay. Yun ang pahayag ng Barangay Pinyahan kasama ang kailang punong barangay na si Rick Villaflor. Narinig nyo na ang explanation. May mga tao talaga na gusto lang talaga gumawa ng reels. Gusto lang talagang magpabida-bida. Gusto lang talagang maggawa ng content and baka naisip niya itong content na to ang siyang magbibigay sa kanya ng madaling monetization sa Facebook. Yun naman ang mga estilo na lang ngayon eh. Sisiraan ang isang politiko na like Senator Bongo na talagang tumulong talaga mga kabibigyan ang mahirap sa mga Pinoy. Sila pa ang natulungan, sila pa ang nangangailangan, magre-react pa. Ibabash ka pa. Ano ba talaga ang gusto niyo? Hindi naman sa lahat ng panahon matutulungan kayo ni Senator Bongo. Anong gusto niyo? Pagdating sa Senator Bongo, papakain kayo sa restaurant, mamahaling restaurant, o bibigyan kayo ng tagti 10,000 pesos, or 5,000 pesos plus 5 kilos na bigas. Yeah, gusto niyo ganon? Mga mukhang pera pala kayo eh. Hindi, tama ka dito, hindi obligasyon ni Senator Bongo. Initiative niya itong tumulong sa inyo. Tapos, parang wala kayong utang na loob. Di ba, kabibig? O eto ang ilang mga komento, mga kabibig, ha, ng mga netizen hinggil dito. Hanapin ko muna nasan ba yun. Saan parang nakakahiya, no? Nakakahiya mga taong ganito. Di ba? Parang, si Jesus Falses, sabi niya, mga biktima ng sunog sa Nia Road, Barangay Pinyahan, binash ang binigyan ni Senator Bongo na balding may food packs dahil akala nila punong-puno yung balde yon, pala may karton na pangpakapal at unti lang pala yung laman. Oh my, budol-budol gang pala. Yan ang number 1 senator last year, gapang at malas at sakit. Grabe naman. Yung balde gamit naman, di ba? Bakit naman kasi ibinaldi pa tapos lang pala laman ng plastic bag na may pinalalagyan, may karapatang mag-bash ang mga nakatanggap dahil hindi naman yan nagmula sa sariling bulsa ni Senator Bongo. Sabi ni Johnny D. Bagger. Hello, no government fund yan. In-order pa sa Pure Gold. Sabi ni Malo Chua. Didis lang maniniwala dyan. Ikaw na nagsabi ng government funded, prove it. Pure Gold Commonwealth binili, ask mo sila. Oh, bakit kasi, yun ha, yun mga kabibig. Hindi pala ito government funded ha. Pera ito ni Senator Bongo. Oh, ito pala. From Maluchua ha. Basahin natin. Ito sabi ni Miss Maluchua. Nakakalungkot na sa halip na magpasalamat, binash pa ang tumulong. Ang ibinigay ay balde na may grocery items para sa mga nasunugan sa Nia Road. Hindi ito pondo ng gobyerno kundi personal na tulong mula kay Senator Bongo. Bukod dito, nagbigay din siya ng mga vitamins at nagparapol pa ng cellphone at mga bisikleta para sa mga naapektuhan. O meron pa palang ibang mga paraffol pa pala. Diba? Sa panahon ng sakuna, ang mahalaga ay dumating na tulong para sa mga pamilyang nawalan tanan. O, nagreklamo kayo kay Bongo. Meron bang nakarating na tulong galing kay BBM? O, meron bang nakarating na tulong galing sa presidente natin? Wala. Meron bang nakarating na tulong galing kay Risa Hontiveros, kay Kiko Pangilinan, or kang Pampilo Lacson, or kung sino bang senador? Wala. Sino lang ang nag-initiative dyan? Sino lang ang naglabas ng sariling pera para tulungan kayo? Si Senator Bongo. Tapos nilait-lait binash nyo. O maghanap kayo ng Risa Hontiveros dyan, maghanap kayo ng Leni Robredo o kung sino man. Diba? Hindi ba pangbabastos din ito
sa naghatid ng tulong at malinaw na hindi ito imagination ito sa totoong post mula sa sariling Facebook account ni Kagawad Falses. Nakakalungkot lang na isang opisyal pa ng barangay sa Quezon City ang nangunguna sa ganitong klaseng pahayag samantala ang tinutulungan ay kapwa niya taga QC. Yun na. QC Mayor Joy Belmonte at Consima Marie Rodriguez, sana po ay ma-call out ang ganitong asal. Sa panahon ng sakuna, ang mas kailangan ng ating mga kababayan ay malasakit, respeto at pagkakaisa. Hindi paninira sa mga taong tumutulong. On behalf of many residents of Quezon City, we apologize po, Senator Bongo. Hindi po lahat ng taga QC ay hindi marunong magpasalamat. Marami po sa amin ang tunay na pasalamat at tulong niyo hindi nila. Sana po huwag kayong magdala ng kayo madala at patuloy pa rin kayong maghatid ng tulong sa mga taga QC na nangangailangan. Hashtag Jesus Falses, bawal ang bastos sa QC. Ay, yun na. Oo nga no, ang bastos. Grabe. Ito nakakalungkot lang na isang opisyal pa ng barangay sa QC ang nangunguna sa ganitong klaseng pahayag. Samantalang titulungan ay kapwa niya taga QC. Si Falses, bakit gustong tumulong ni Falses? May natulong ba si Falses? Wala. Puro dak-dak lang ang natulong niya. Puro pangreklamo lang ang natulong niya. Puro pang libak-libak lang ang natulong niya. Sana, after maglibak-libak or magbash si Falses, dapat sana meron siya ipakita din na tumulong din siya. Yung i-level up niya ba kung ano ang nagawang tulong ni Senator Bongo. Oo, ihahamon natin si Falses. Ikaw Falses ha, i-level up mo ang tulong. Taga-QC ka din, i-level up mo ang tulong. More. Kasi si Senator Bongo sa kanyang personal fund, ikaw din kahit i-level up mo lang ba, ipakita mo rin na may puso kang tumulong sa mga nangangailangan ng taga-QC. Kasi nakakahiya naman, puro bash lang tayo, tapos wala tayong ginawa. Diba? Yun kabibig. Yun ang ating latest lebak-lebak for today. So grabe sila na makapag-bash kay Senator Bongo, no? Salamat nga tayo, may isang Senator Bongo na nag-isip na tumulong sa mga nasunugan ng taga QC. Si BBM nga hindi man nakapunta diyan at titingnan kayo kung okay ba kayo diyan, nakakain na ba kayo, anong pangailangan niyo, ano ba, magbibigay ba kami ng relief goods or ayuda, wala. Tapos itong mga taga QC, nako, kakapal na naman pagmumukha niyo, hindi kayo nahiya sa mga video niyo. Para nilalait nyo ang grasyang ibinigay ni Senator Bongo. At least man lang yung, kahit konti lang yung grasyang ibinigay niya, at least makaraos na ng mga ilang araw. Diba? Hindi kayo thankful dyan. Kaya nga, nagkaganon yung iba dyan kasi hindi sila thankful sa naibigay na tulong. Magpasalamat tayo. At least, ang dapat sana gagawin ni BBM, ginawa na ni Senator Bongo. Ang dapat sana maramdaman ng mga nasunugan sa QC na merong gobyerno na pwedeng masandigan sa panahon ng pangangailangan, hindi nagpakita, at least may representative ni Senator Bongo. Hindi kayo nahiya. Diba? Tawagin nyo si BBM kung gusto nyo namang yung sobra-sobrang masasarap na mga relief goods, yung mga may mga pakimkim ba, yun kasi ang gusto niyo mga pakimkim, yung mga 5,000 at 5 kilo na bigas. Parang gusto yung ganun diba? So at least man lang, sa maliit na paraan, ibinahagi ni Senator Bongo through his personal money ang kanyang tulong para sa inyo. Diba? Pero yung mga nagreklamo, tinanggap pa rin yung ayuda, kinain pa rin yung ayuda, so nagreklamo pa rin kayo. Nakakaya, no? Kumakain kayo tapos nagreklamo kayo. Nakakaya. Sabi niya, pera namin to. Hindi pera nyo yan. Personal pera yan na Senator Bongo. Ha? So wag kayong masyadong confident na pera yan na Senator, pera na tax namin yan. Pera yan na Senator Bongo. Wag kayong masyadong confident. Wag kayong masyadong feeling. Nakakahiya. Binash nyo pa. Kinain. Sana nyo nag-bash nyo. Isauli nyo yung ayuda. Kung ayaw tumanggap ng ayuda galing kay Senator Bongo, isauli nyo. Kasi nakakahiya namang binasya si Senator Bongo, tapos tinanggap nyo pa yung ayuda, niluto pa yung kinain nyo pa yung ayuda. Nakakahiya. Diba? Compare yourself to Senator Bongo. Sino ang nakakahiya? Ikaw. Diba?
So yun lang kabibig ang ating lebak-lebak for today. Galit rin ako sa mga taong mga feeling ba? Feeling na sila sila na ang magaling, sila na lahat. 'Di ba? Yun lang kabibig. Iwan ko sa mga taong ito hindi grateful. Dapat sana pasalamat kayo kasi may isang tao sa gobyerno through Senator Bongo na naisipang tulungan kayo. Yung iba diyan na may posisyon sa QC, puro bash na lang, walang nagawa. 'Di ba? Nakakahiya. Ay nako.